Magandang umaga po. Meron tayong talakay ngayon na napakahalaga rin. Ito po yung tawagin mo kontraktor na congressman ng mga kontraktor. Super contractors. Super yaman nila. At nagpapagawa isa mahilig. Ang isang kwan dito, si Johnny Pimentel, mahilig sa sports car. At nagpagawa pa ng bahay ng sports car para lang dun sa kanyang mga sports car. Matindi. Hindi ko alam kung ang mga sports car niya ay smuggled o hindi. Gobernador siya ngayon. Pero dati congressman siya. Nakuha niya ito mga perang ito. At higit sa lahat, napatunayan po na sila mismo kontraktor, sila mismo congressman. Kasama dito sa sindikato niya si Congressman Mumu na dating undersecretary ng DPWH. So kaya, ito naman bayan. Ito naman po yung saldiko ng Surigao. Kaya kung matindi si saldiko, matindi rin itong dalawang ito, si Congressman Johnny Pimentel at saka si Congressman anong pangalan ni Mumu? Basta Mumu. Mumu na nilang pera na Mumu. Ay, mga kurap talaga kayong dalawa kayo. Ha? Kung contempt kayo sa korte, Johnny Pimentel, sa quadcom ko, yung pala akala ko malinis ka. Yung pala sobrang dumi mo. Ay, basura. Ang mga pera ginawa niyo, basura. Mga bilyonaryo kayo, pero basura. Pakinggan natin itong angkwan. Ito po yung balita ng Billionaire News Channel. Salamat po, Billionaire News Channel. Makikigamit lang po ako ng inyong balita. Na kompleto naman, maganda pagkagawa. At ito ay hayaan natin kung paano po ito tutugtog. Ito po yan. Saan ba ako? Aha. Paano ba ito? Paano ba ito? Naghanap sana ako ng diskarte. Kung paano ko may ilagay ang dalawa. So ito po, ipapakita ko na. Ito na lang. Ganito na lang. Sige, ito na po. I-play na po natin. Tila normal na sa Pilipinas ang pag-ikot ng government posisyon at kapangyarihan sa iisang pamilya. At hindi naiiba dyan ang Surigao del Sur na long been dominated ng pamilyang Pimentel. Mula 1946 hanggang 1951, naupo bilang gobernador ng nooy probinsya ng Surigao si Vicente Pimentel Sr. Ang mga anak nito sumunod sa kanyang yapak dahil mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, hindi na naalis sa pamamahala ng magkakapatid na Vicente Jr., Johnny at Alexander Pimentel ang gubernatorial seat ng Surigao del Sur. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang umano'y viral na 1 billion peso garage ni Governor... Hindi kaya, viral mag-garage yan one mga sports car pakinggan natin, tingnan natin. Johnny, para sa hindi bababa sa 8 luxury sports cars. Napansin kasi ng mga netizen ang umano'y pagkakapareho ng interior design ng viral na... Parehas. Bistado. Yan ang bahay mo, Pimentel, Johnny Pimentel. 1 bilyon ang laman, patayo ka ng bahay na malaki. Hindi ko alam kung magkano yan. 1 bilyon din ata, lahat-lahat o di kalahating bilyon. Grabe ka, matindi ka, Pimentel. Palahat kayo, mga kurakot kayo. Ouster video at ng isang speech na galing mismo kay Gov. Johnny. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project.
Hanggang ngayon, wala pa ring tugon si Gov. Johnny sa viral video na may caption na gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing gusali. Una na rin inireport ng BNC na mayroong construction firm na nakapangalan mismo kay Gov. Johnny na nakakubra ng milyon-milyong pisong kontrata sa DPWH. Ayon sa datos ng DPWH, na-awardan ng 9 na proyekto sa Surigao. Grabe, contractor ka pa pala. GNA Pimentel Construction, kakahiya ka. At the same time, bawal yun ha. Hindi ka malang Mabuti pa kasi saldi ko inlines niya pangalan niya. O, proprietor, manager. Ng Teteng. Grabe. Ayon sa datos ng DPWH, na-awardan ng 9 na proyekto sa Surigao del Sur mula 2016 hanggang 2020 ang JNA Pimentel Construction ni Gov. Johnny. Naabot ang halaga. Paano pa kayo hindi mananalo yung ibang Paano mananalo yung ibang contractor? Yung hawak mo yung district engineer. Siyempre, takot sa district engineer. Sa 480.5 million pesos. Pero sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan din ng aming team na mayroon pang isang kumpanya na direktang nakapangalan sa isa pang Pimentel. Oh, yan. Ano yan? Oh, yung anak niya to Ang pamangkin ni Gov. Johnny na si dating Karaskal Surigao del Sur Mayor Vicente Pimentel III ang siyang authorized managing officer ng VJP Construction and Supply ayon sa records ng DPWH at PICAB. Ang kumpanyang ito nakakubra rin ng 10 DPWH projects na aabot sa halos 468.4 million pesos. 2016 na makakuha ng 4 million peso contract sa DPWH ang kumpanya. Ang sumunod na kontrata nito, 2022 na tumalon agad sa total of 3 projects na nagkakahalaga ng 41 million pesos. Pinakamalaki ang nakubra nito noong 2023 kung saan tila nagkaroon ng 500% increase ang halaga ng mga kontrata na aabot sa 247.7 million pesos sa loob lamang ng iisang taon. Sa aming pagsusuri, may ka-joint venture ang VJP sa mga malalaking kontrata nito noong 2023. Ito ang JM Luciano Construction na pagmamayari naman ng isang Jesus Luciano ayon sa records ng PICAB. Ang kumpanyang ito, isa sa top contractors, hindi lang ng flood control projects, kundi ng mga DPWH contracts sa Caraga, partikular na sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon sa records ng DPWH, aabot sa 183 contracts ang nahawakan ng kumpanya sa buong rehiyon mula 2016 na may kabuuang halaga na 18.8 billion pesos. Bukod sa pagkakaroon ng joint venture sa business, kita rin sa ilang litratong posted sa social media ang pagiging magkaibigan ng JM Luciano Construction at ng pamilyang Pimentel. Kasama rin sa litrato ang kapatid niyang si Congressman Ayek at ang isa pang close ally ng mga Pimentel na si 1st District Representative Romeo Momo. And principal river basins. May pagkakataon po na nagsagawa ng mga proyekto na walang sapat na master plan or feasibility study o disensyo or masyadong pirasong fragmented kaya walang malaking impact sa pagbawas ng baha. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.1 billion pesos worth of DPWH contracts ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation ng pamilyang Momo mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang tumatayo bilang chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly si Grabe congressman ka pa, chairman ka pa sa Committee on Public Works, tapos contractor ka pa. Grabe ka, Momo Congressman Momo. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List, ang grupong nire-representa ng bilyonaryong si Edwin Guardiola. Naiuugnay rin sa mga Momo ang Rowis Construction na nakakubra naman ng 111 projects o katumbas ng halos 1.6 billion pesos worth of government contracts sa Caraga Region. Pagmamayari naman ito ng long-time family friend ng mga Momo. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng BNC, nakapangalan kay Rowie Yu ang Rowis Construction, kamag-anak ng Yu family ng Cortez, Surigao del Sur, kung saan kasalukuyang mayor ay si Eric Yu, nakapartido at kabrad din ni Congressman Momo. To my elder brother in Mason, most worshipful, my idol, very supportive Congressman, Honorable Romeo is Momo Sr. Kong, as you celebrate your birthday today, akong pagampo nga tagan pa ka og daghan pa nga katuigan aron mas daghan pa nga mga katawhan sa Surigao del Sur ang imong maserbisyohan.
Sa ilang litrato at social media posts na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita rin ang pagiging longtime friends ni Rowie Yu at ng former Tandag City Mayor and incumbent 1st District Board Member na si Ruel Momo. Muling sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng dalawang pamilya, pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan, ha? Nakita naman ninyo kung paano. Wala talaga, no? Wala nang pag-asa bayan natin. Ito na po yun. So ngayon, with that, being in point, sige, basta kay para lang ito, manonood na lang yung mga tinatawag na replay, team replay. Magandang umaga po, Dave Dombrek. Congractor din, no? Congractor. Ayun, congractor sila. Mapanood na lang ito bukas ng mga yung mga tulog na ng mga subscribers ko. Maraming salamat po.